programa ay rated PGI. Patnubay at gabay ng Islam ay kailangan para sa mga hindi Muslim na manonood. Ang pagkalibang sa mga makamundong gawain ang kadalasang ikinalulugi ng tao kung kaligtasan sa kabilang buhay ang pag-uusapan. Mga kahibangang tunay na pagsisisihan ng tao kung kanya lamang nalalaman. Mga kapatid, muli niyo kaming samahang pakinggan ang mga kwento ng panaghoy sa bingit ng kamatayan. Dito sa Gabi ni Malikulmaw. Lasing ka na, Marlo. Tama yan pa, kasi ano. Parang madaling mamutan. Tagal naman ang tagay yan. Kaya sandali lang, Brad. Pabihira naman. Isa-isa lang. Tol, tagay mo, Tol. Ay, pagkaman, tangyara. Bakit ba yan? Kaya mo ba? Tol, matulog ka na, Tol. Lasing ka na ata. Ubusin natin yan. Hindi ba ito sige. yan? Bihira naman. Bango na init pa. Brad, kumpari mo. Six na ba? May chicks na ba? Oo. Aray, kasama ko kagabi. Pamamampa kunwari. Ang bihira. Si Ana yata yan eh. Si Ana yata. Hindi masyado kasi. Pare siya. Ito, sige, Brad. Parang bird na naman. Bigyan na natin niya kasi birthday niya ngayon eh. Tol, tagay mo, Tol. Alisin mo na yung problema mo na yan. Hindi na naman yan. Iniwanan mo yata yung Dapat yun, ano, pagasalan mo na eh. Pinakasalan mo yung amo mo? Aba, artista na rin kami. Okay ba kung pakakasalan na yung boss niya? Magkakataong, ano rin para sumigat pa rin. Sandali. O, bro. I-shoot na Sige, yung Brad. man. Tagay mo, Brad, ha? Para kay Marlo yan. Magkakataon. Apa, Solyo. Alang-alang sa birthday mo ngayon, Tol. Tumatindi ng tao. Napakasalan mo yung amo mo. Sir, tayo ngayon dito. Bro, lasing ka na ito. Ano, uwiyak na tayo. Bro, pulutan. Huwag kang maliligo ko yan eh. Hindi ako ganyan eh. Pagkain mo bata yan eh. Yan ang partner. Ang bihira, lasing na yata kayo eh. Hindi ka makatabay na asawa mo ba? Bro. Ang bihira. Teka muna, may biyahe pa yung bukas oh. Ito. Kaya Brad. Magaling. Kaya yan. Naku ba, inaalala ko, Brad eh. Baka yung halo rin bigas na eh. Di ba, ano yung halo rin? Alang to, nagtaka pare. Di ba, Alberte? Eh, sisinsilin mo yung halo bigas. Bigas na yung.
Ang bihira to. Ay, paano nga? Nako eh. Aba. Bukas yan. Oh, kabila mo ba? Nangin na ako eh. Ay, paano ba yun? Alas na. Alam na. Ano pala ko? Yeah, man. Yan na, huling tagay mo na to. Eh, di ba? Hindi. Birthday ko ngayon eh. Hindi, pre. Brad! Nandito si Kuya! Kasi ito, sorry ito na mo. Ang liit pala ng bewang ng hangin. Sexy yun eh. Sexy yun. Ay, pare, parang awa na natin dyan. At Brad. kahit pa yan eh. Hindi, Brad. Magaling mag-nag. Okay lang yan, Brad. Galing. Okay lang Galing. yan. May ingat yan, pare. May ingat yan. Tinawag mo ni Mare. Sige, ubusin na lang natin to. Ubusin na lang natin. Ubusin natin para makapahinga na si Mare. Isa na lang. Huling tagay mo na to, tol. Ako bahala sa'yo. Huling tagay mo na. Ka ni pare. Last na kilig ka. Last na to eh. Sige, dali mo na tol. Ulam namin yan, tol. Ulam namin. Ulam namin yan. Tira. Talaga oh. Nakiinom ka na nga eh, pati ulam namin titira. O tol, ba't ito? Umihi ka na ito. Aba! Mamera. Umihi na. Tol. Pare, atin na natin. Ako pare. Ano naman ganyan siya kayo? Hambay susi. Sige. Okay na. Hera. Sige, bro. Salamat na. Okay, wala na. Pare. Mula na pare. Ay, ano na po? Medyo muna. Pambera. Sarap pa rin. Kita ka naman. Wow. Susaya ko na mag-drive. Hey, ba, professional to. Hey, sorry lang, hindi mo. Ako na? Pare. Singda. Hello? Oh, yeah. I'm on my way na. Indie film. Oo nga eh. Illness nga yung restroom. Yes, yung driver ko. Okay, sige. Bye. Tama, mag-enjoy siya dito sa mundo, sabi niya, kasi bata pa siya. Pero hindi niya alam kung kailan darating ang kamatayan. Yun ang dapat niyang paghanda dapat na mag-ipon siya, pero at least magbigay naman ng oras at saka yung sa pera para sa kabilang buhay. Ma'am, sorry kanina po ba kayo? Ay naku ma'am, makikisakay po yung OJT natin, lalo nyo napuno na po yung production, nila, van. Okay lang po ba? Halika na! Papa Joe, halika na! Ma'am, boyfriend ko po kasama din ha? Ay, nako, ang hirap-hirap talaga mga indie na yan. Ewan ko ba't pumapabor ka sa mga ganyan? Nako! Illness nga yung restroom. Wala pang signal. At saka, buti na lang may dala akong make-up. Kung hindi, yung lipstick na ginamit doon sa extra nila, gagamitin din sa'yo. Naku, di ba toothbrush yun? Nako. Buti na lang kasama si Papa Joko. Kung hindi, naku, patay ang oras ko. Kabog ang beauty pa. Milo, Ay, ma. lasing ka ba? Oo nga, Mano. Ano ka ba? Medyo inaantok lang po ma'am kasi napasarap agad ma'am eh. Dahan-dahan naman, Mano. Lasing ka ata eh. Nagmamadali. Naku, may lakad. Bihira ah. Huwag ka maglalasing ah. Yes ma'am. Paano pag normal kayo? Pag walang trabaho? Ay, pasensya na po ma'am. Pasensya na po. Milo, magdahan-dahan ka nga. Yes ma'am, yes ma'am. Ay, may bata! May bata! Bahagi ng kadar yung mga taong namamatay sa aksidente. Hindi niya maiwasan yun. Talagang mangyayari na yun dahil bago siya ipanganak ay nakasulat na doon kung saan siya mamamatay at anong oras at anong dahilan. At nagkataon na nandoon siya sa lugar na kung saan siya mamamatay at gamit niya yung dahilan
na yung instrumento na yun ang dahilan ng kanyang mamamatay, kagaya ng kutse o ano, di ba yung sa Quran na la yastakdimuna wa idza jaa ajaluhu la yastakdimuna wa la yastaakhirun. Ibig sabihin yun na pag dumating ang kanyang kamatayan ay hindi mai-move at hindi mahihila naman. Ma'am! 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 Papa Jo! Papa Jo! Magandang napsos, matagsigadara. Magandang napsos, bihayarding tamo. Inallah alim kabir. Walang sinumang sa inyo ang nagkakabatid. Ang mangyayari tinapakasan. Walang sinumang ang nagkakabatid. Kung saan kayo magmamatay, tanging siya lang ang nagkakabatid nito. Kulong nagsisida ikadulmaw, wamin naman tuwafuna. Yurakom yawman likiyama. Ang lahat na may buhay ay makakaranas ng kamatayan at saka ng paghukom lamang. Ikagkaw ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sapat na kabayaran. Ako sinigulban ang sa'yo. Sinabi ni Allah na hindi natin malaman yung pagkamamatay ng tao. Kasi kung alam ng tao na siya ay malapit na mamamatay, ay gagawa siya ng mga magagandang gawain para lang makapasok sa paraiso. Pero isa yan sa gaibiyat. Ibig sabihin ng gaibiyat na yung mga ansen at saka yung mga, di ba alam natin kung kailan ba mangyayari? Ay, nakakahinayang talaga yan si Ma'am Twinkle. Napakabuting tao nun at napakasipag pa. Nako, lahat na nga lang pinapasok na racket nun kahit mga purita, mga indie film na yan. Eh paano, nagpapagawa kasi ng bahay, laki-laki pa nga eh. Ngayon, hindi na niya natapos. Kung pwede nga lang, ako na lang titira doon. Ang masasabi ko po sa mga tao nag-iipon at ng kasikatan dito sa mundo ay ang kanyang isipin ay balang araw ay mamamatay siya. At pag inisip na naman yung kamatayan, ay siya ay magbahagi sa kanyang mga kapwang pulubi. Sige nga, ipon ng ipon siya at hindi niya iniisip yung kamatayan. Akalain niya, he will live more longer. At oras na iniisip niya yun ay bigla siyang namatay at bigla siyang kinuha ni Allah. Ang mangyayari sa kanya ay dire-diretso siya sa impyerno dahil doon sa hindi sumusunod sa mga utos ni Allah.
Ang sabi ni Allah, maghanap buhay ka, pero bigyan mo na, huwag mo naman sobra at bigyan mo naman yung mga mapulog. Kasalanan kasi yun nung yung driver namin. Ako, lagi na lang umiinom. Ewan ko, lagi pang problemado yun. Kahit yata ingrown niya, gagawin niyang dahilan para makainom lang. Kakainis talaga yun, nadamay pang lahat. Alam mo, parang Marlon, marami kang naituro sa akin. At ang lalong nagpabigat sa akin, pare, yung itinuro ko sa'yo. Yung bisyo natin, yung pag-inom. Ramdam ko noon na parang ayaw mo, pero dahil tinuri mo akong kaibigan, pinagbigyan mo, kaya naging mahusay ka rin manginginom. Pero hindi ko supat akalain, pare, na sa bisyo pala natin yun, ako iniwan mo na. Pare, patawad. Subos at hingi kong patawad sa'yo. Dahil hindi lamang kita niyaya na ipagdiwang yung karawan na yun. Ang lasing tayo, sana nangyari sa'yo. Pero talagang ganun, pare. Wala tayong magawa. Pare, kung saan ka man, sana patawarin mo ako. Hindi ko akalaan na yung biro ko sa'yo ay magkakatotoo. Hindi ko sukat akalain na yung sabi ko, yung huling tagay mo na to, pare, magkakatotoo. Kung alam ko lang sana hindi na kita biniro ng ganun. Pag nakikita ko yung asawa mo ngayon at yung mga anak mo, ako ay nalulungkot. Bakit ko ba nasabi sa yung huling tagay mo na yun? Ang bihira kasi itong anak na to. Patawad, pare ko. Patawad. Isa na lang. Huling tagay mo na to, Tol. Ako bahala sa'yo. Sa Islam, ang pag-iyak sa yung mamamatay na ay binabawal ng Islam dahil sa oras na yung mamamatay na pinaparinig sa kanya na sabihin mo yung La ilaha illallah. There is no God except Allah. Paulit-ulit yun dahil pag nabigkas niya yon sa last hininga niya na La ilaha illallah ay sigurado sa paraiso niya siya. Dahil ang sinabi ni Propeta Muhammad, Man kana akhiru kalami La ilaha illallah dakhalal jannah. Pagkalipas ng isang taon, marami nang nangyari, pero lamat na talaga sa buhay ko yung nangyaring yun. Pati tuloy si Papa Joe, nadamay. Happy anniversary, Papa Joe. Dalawin mo naman ako. Mga belief natin yun, lalo yung mga unang tao dahil yung sobrang hilig niya sa dunya at parang gusto niyang bumalik. Pero sabi naman ng hindi na babalik yun. Satan lang yung mga satanas lang yun na nagkukunyari na parang nagmumukhang para siya. Para lang ang mga tao na maligaw niya, para ang mga tao ay maniwala doon na lumalabas pala uli yung namatay dahil walang nakakagaling sa kubur at nagkwento pumunta doon sa mga kapamilya niya at kinuwento niya na ganito at babalik din ako pero wala naman. Akmad. Pa. Huwag mo kalimutan magsala ha. Kailangan magdasal ka lagi ha. Opo, Assalamualaikum po. Waalaikumsalam. Mamimiss ko siya kasi wala na akong kasama. Darating na ng Ramadan, wala nang mag-aakay sa akin pag-akyat. Sana sa kabilang buhay, maging masaya siya.
sa piling ng Allah. Insyaallah. Di ba pag may namatay, sinasabi sa atin, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, ibig sabihin na tayo ay para kay Allah, wa ilaihi raji'un, at babalik din tayo sa Kanya. Naniniwala ako sa qadar kaya tanggap ko ang pagkamatay niya. Siyempre, ang taong tanggap sa kanyang pagkamatay, mahal sa buhay, ay parang may reward din sa kanya na yung pagsabar niya. Yung sabar, ang i-reward doon ni Allah dahil sa siya ay very patient. Yung sabar, ibig sabihin patient. Na yun ang bibigay sa kanya ni Allah na reward. Magbibigay siya Allah ng reward para doon sa pagsabar niya doon sa kanyang mahal sa buhay na namatay. Sana ngayon wala ka na sa piling ko. Sana. Yes. Wala lang, nami-miss ko rin pero ayos lang. Kasi nandun naman yung ibang pinsan niya. Opo, Assalamualaikum po. Hindi siya umuwi ng maaga. Siya. Yes, ang isang mabuting tao at isang mabuting Muslim at paghinugutan ng kanyang kaluluwa ay napakasarap dahil maluwag na maluwag ang paglabas ng ating kaluluwa. Dahil parang sinulid na dinukot doon sa tubig o doon sa mantika na talagang very, very smooth ang takbo ang labas ng kaluluwa mo at wala ka nang mararamdam-ramdaman. Gaya nga ng kasabihang ang kamatayan ay tulad ng isang magnanakaw. Tunay na hindi mo ito malalaman kung kailan darating. Ang pagkalimot, kalibangan, at pagkahumaling sa mapang-akit na aliw ng mundo. Sa paglipas ng panahon, pagdaan ng araw, at pagbilang ng oras. Kung naririnig lang sana ng tao ang panaghoy ng mga kaluluwa sa kanyang libingan. Kung nakikita lang sana nila ang paghihirap ng kanilang mga mahal sa buhay. Kung alam lang sana nila ang nakapanlulumong patutunguhan. Kung inalam lang sana nila. Di sana, walang gigising at mahihirapan isang gabi sa piling ni Malikul Maut. Payo ko dun sa mga tao na tanggapin ang pagkawala ng kanilang mahal sa buhay ay una-una ay siya ay magbigay ng mga sadka para sa kanya, Quran, gumawa ng mga mabuting gawain para at idasal niya kay Allah na itong mga ginagawa ko ay i-reward mo sa akin at ang ikatumbas, mayroong katumbas na ibigay sa itong yumaong na aking kamangkin. Alam ko. Your time, don't be held back again. You need to resist your own limits. This fire is burning.
silhouette. Needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me cars.